Hawak na ng PNP ang dalawang kapatid ni Dondon Patidongan alias Totoy. Sinasabing sila ang missing link sa pag-usad ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Narito ang report ni Brian Castillo. Unang lumantad ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Ngayon, naaresto naman abroad ang kanyang mga kapatid na sina Ella Kim at Jose Patidongan. Hawak na sila ngayon ng PNP. Naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabungero. Si Ella Kim ang sinasabing nakuna ng CCTV sa Lipa, Batangas na nag-withdraw gamit ang account ng isa sa mga nawawalang sabungero na si Melbert Santos. May nag-utos ba sa kanya para mag-withdraw? At may alam ba siya asaan na itong mga nawawalang missing sabungero? Si Jose naman umano ang nakunan sa isang cellphone video na ini-escortan ang isa sa mga nawawalang sabungero. Nahuli ang magkapatid sa hindi tinukoy na bansa sa Southeast Asia. July 22 pa sila dumating sa Pilipinas. May warrant of arrest sa kasong robbery si Jose, habang si Ella Kim naman ay hinuli dahil sa paggamit ng peking pangalan sa kanyang passport. Ayon naman sa kaanak ng isa sa missing sabungeros na si alias Boy, tinawagan na sila ng CIDG para magsampa ng kaso laban kay alias Totoy. Nung tinawagan po ako, isa raw po sa kakasuhan namin which is yung witness namin na si Dondon Patidongan. Doon po, nag-react na po ako. Bakit niyo po kakasuhan yung witness namin? Sabi niya lang sa akin, utos daw po ng nakakataas. Paliwanag ng PNP tungkol dyan. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness, kailangan po silang sampahan po ng kaso. Kinumpirma naman ng PNP na walang nakuhang DNA profile mula sa mga butong nakuha sa Taal Lake. Sa tagal daw ng pagkakababad sa tubig ng mga buto, kontaminado na ito sa mga buto namang pinahukay mula sa sementeryo sa Laurel, Batangas. 3 DNA profile daw ang nakuha ng PNP. Natukoy na ang mga labi ay mula sa 2 lalaki at 1 babae. Pero hindi ito nag-match sa 23 DNA samples na kinolekta mula sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5.